Patuloy na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon at ilang kanluran ng Nodo Luzon, bunsod pa rin ang pinagsamang kombinasyon ng frontal system sa hilaga at daloy naman ng mahinang southwesterly trade wind sa timog kanluran ng bansa. Asahan ang mga localized thunderstorms na iiral pa rin ngayong araw sa buong bahagi ng Eastern Nodo Luzon. At magdudulot na rin ang malawakang localized thunderstorms especially dito sa bahagi ng Cagayan Valley. Pinag-iingat po lalo na sa baybayin ng Isabela at Tugigaraw. Binabantayang Inves na si 91W nasa high probability na o possible development o active low pressure area. Kaya posibleng magpapalakas sa daloy ng frontal system sa hilagang bahagi ng bansa, iiral ng malawakang pag-ulan. Patuloy na pagtaas ng ating geomagnetic field at pagtaas na rin sa total electron content o yung ating solar flare inaasahan ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 30, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga o magtatanghaling tapat na, alas 11:39 na ng magtatanghaling tapat. Patuloy ang malawakang localized thunderstorms ngayon, yan, base sa ating lightning detection system. Pero within 2 hours yan sa malawakang outer ng ating bansa, umaabot na sa mahigit 500 o 579 ang lightning strikes. Pero sa pinakamalapit o pinaka-inner natin sa bansa ay nasa as of 11:39 AM ngayon, real time ay nasa 110 o 109 inner ang total lightning strokes natin ngayon. Anong pinagkaibahan nun sa labas? Ito kasi yung pinaka-range ay mas malapit sa bansa, yung perimeter na kung saan madedetect ang mga lightning strikes. Yung nasa outer kasi na sa dashboard natin ay halos buong Southeast Asia ay kinukunan. So para mas close, mas accurate na makukuha natin ang mas malapit sa bansa, kinukuha lang natin ang mas malapit na perimeter sa buong bansa. Kaya ang pinaka-actual natin na outer strokes ay total of 113 stroke na at tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas niyan. At ang inner stroke natin ay nasa 112 ang total lightning strikes. Karamihan ay marami pa rin ng mga pagkulog at pagkidlat na umiiral dito sa baybay ng Isabela at Tugigaraw, kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan. Inaasahan pa rin ang malawakang localized thunderstorms to violent localized thunderstorms gaya kahapon na umabot sa more than 2 o 4,000 lightning strikes ang tumotal nung aking sumahin maghapon. Mahigit sa 4,000 lightning strikes ang naitala. Kung i-double check natin sa ating historical lightning strikes natin kahapon, umabot sa 1,200 yung pinaka-closest statistics o pinakamalapit na lightning strikes sa amin sa Caloocan. At sa buong signal statistics naman, umabot ng 6,000 ang detected signal count. Yung actual na detection ay at least 3,000 ang pinakamataas hanggang kinagabihan po ito bago maghating gabi. Yan, mga alas 10. Nag-peak siya sa 3,000 lightning strikes ang naging total. Yan. So, kung makikita natin, yung percentage ay more than halos 50% yung locating stroke ratio sa amin sa Caloocan. So, napaka-aggressive po ang mga naging pagkulog at pagkidlat. Yon. So, halos kung susamahin, mahigit sa 3,000 to 6,000 ang detection ng lightning strikes dito sa amin sa Caloocan. Kaya grabe ang naging pag-ulan dyan sa bahagi nga po, lalo na sa kanluran ng Lolo Luzon at tumawid ito ng bandang Batanes Cupap Islands at dyan sa may bandang Cagayan Valley. So ngayon ay so far ay hindi naman gaano karamihan yung latest na mga pagkulog at pagkidlat. Pero mag-iingat dahil asahan pa rin ang tuloy-tuloy na mga pagkulog at pagkidlat. Dahil kung titingnan natin yung accumulated water vapor, ay tuloy-tuloy pa rin ang accumulation niyan at more than 50 mm ang inaasahang buhos ng ulan dyan kasama na ang kanluran ng Nodo Luzon, Batanes Cupap Island at ilang bahagi dyan sa may bandang Cagayan Valley. Inaasahan din ang buong kanluran ng Luzon, kabilang ng Zambales, maaring masama ang Metro Manila at Mimaropa. Expected ang mga pag-ulan
may pagkulog at pagkidlat. Sa ngayon, medyo overcast pa rin tayo dito sa atin sa Metro Manila, lalo na sa amin. Mahangin at overcast ang umiiral sa amin base sa ating current conditions at mostly cloudy ang umiiral. Mula pa kaninang umaga ay mostly cloudy na ang umiiral. At kung do-double check ngayon natin yung pinaka-signal bearing, kung nagpaparamdam na ang southwesterly location, well, kung titingnan natin ay yes, medyo dumadalas na ang southwest. Yan, southwest. So medyo ramdam na ang daloy ng southwesterly trade wind at kitang-kita at bago matapos ang month of May ay ang southwesterly trade wind o wind flow ay nararamdaman na ng aking weather station sa Caloocan. Kaya yung pagiging windy sa amin ay madalas na rin na umiiral. Sa lowest temperature ni Tala na weather station, kaninang 5:46 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo mababa ang aming highest air temperature na 33.1 degrees Celsius lamang. Pinakamataas ito kahapon ng umaga at 11:48 AM, meaning bahagyaring mababa ang aming heat index, 44.7 degrees Celsius. Ang naging pinakamataas na heat index sa amin kahapon. So dahil nga po sa maghapon kami na naging gloomy at maulap ang aming maghapon halos kahapon. So kung sisilipin natin ang magiging heat index forecast natin, well, as of 9:56 AM, 39.9 degrees Celsius pa lamang ang aming extreme caution na heat index, pero inaasahan sa forecast aabot pa ng 41 degrees Celsius ang magiging heat index sa amin sa Caloocan. Aabot pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo mataas pa rin ang heat index natin. At sa mga selected sa iba't ibang panig ng bansa, unahin natin ng Lawag, Ilocos Norte, mukhang mababa ang inyong heat index ngayon. At dahil sa sunod-sunod na naging pag-ulan, ay wala kayong mataas na heat index. Under caution lamang o halos normal ang inyong heat index ngayon, ha. So wala tayong magiging komento dyan. Diretso naman sa Tuguegarao, heat index sa inyo dyan ay 39 degrees Celsius at mas tataas pa ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So makikita natin bagamat mataas, pero hanggang 41 degrees Celsius na ang pinakamataas na heat index sa inyo dyan. So despite na mga localized thunderstorms sa baybayin, ay medyo magiging mataas pa rin ang hot humid sa inyo dyan sa Tuguegarao. Sa Santiago, Isabela naman, inasahan 43 degrees Celsius po ang inyong heat index. So medyo danger, aabot pa yun sa 44 degrees Celsius ngayong tanghali ng tapat, 12 o'clock hanggang alas 2 yan ng hapon. Sa bahagi naman ng Dagupan, which is sunod-sunod din kayo nagkaroon ng localized thunderstorms kahapon, pero nasa 36 degrees Celsius ang inyong forecasted heat index ngayong araw. Extreme caution po yan, pero mukhang aabot pa sa pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 2 ng hapon. So hindi na ganoon katindi ang heat index sa inyo dyan sa Dagupan. Sa Central Luzon naman, sa may bandang Tarlac, tingnan natin kung mataas pa rin ba. Well, kung titingnan natin, 40 degrees Celsius ang expected na heat index forecast sa inyo dyan. Pinakamataas, 41 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. So mukhang yan ang pinakamataas. Ibig sabihin lamang ay tuloy-tuloy ang pagbaba na ng ating matinding init pagpasok po o bago pumasok ang month of June. So medyo good news ito, pero wag baliwalain ang extreme caution pa rin na 40 to 41 degrees Celsius. Sa bandang Batangas naman, inaasahang heat index sa inyo dyan. Well, 43 degrees Celsius po. So medyo mataas, heat danger. At mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon hanggang alas 2 yan ng hapon. So medyo mas maaraw sa inyo dyan at medyo mataas ang inyong heat index. Sa San Jose Occidental Mindoro, well, 42 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw. Bababa na yan pagsapit po ng bandang alas 12. Bababa yan sa 41 degrees Celsius onward. So makikita natin, bahagya na rin ang pagbaba ng temperatura at heat index natin sa Luzon, ha? Dahan-dahan yan. Sa may ng Cebu naman, ang inaasahang heat index sa inyo, 44 degrees Celsius, mukhang mas mataas, ha? Mukhang mas mataas kaysa sa Luzon. At mukhang yan ang pinakamataas sa inyo ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So mukhang mas mataas sa inyo, ha? Kumpara ngayon sa amin sa Luzon, na naglalaro lamang sa hanggang 43 pababa yung heat index. Ngayon, dito sa may bandang Cebu ngayon ang may mataas na air temperature. Well, dahil hindi masyado magiging maulap sa inyo. At makikita natin na tuloy-tuloy yan hanggang 12 o'clock ng tanghali na nasa 44 degrees Celsius.
Sa Maynila na naman, tingnan natin kung mababa pa rin ang kanilang heat index. Well, nasa 36 degrees Celsius lamang, so mababa. At yan na ang, aabot pa sa 37 degrees Celsius mamayang 2 o'clock PM, pero hindi aabot ng 40 degrees Celsius. So considering comfortable yan despite of extreme caution. Sa Zamboanga Peninsula ay 38 degrees Celsius din, kapareho sa Davao City, pero aabot pa rin daw yan sa 39 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang 1:00 ng hapon. So mapapansin, tuloy-tuloy lamang na medyo comfortable at katanggap-tanggap ng katawan ang heat index din nyo dyan sa Mindanao. Well, tuloy-tuloy pa rin kasi ang forecast na magiging maulan ang inyong maghapon at pagpasok nga po ng weekend. Samantala kung itatabi natin sa peaks, extremes in past 24 hours, ang Tuguegarao pa rin ang nangunguna sa grabe ang init na temperatura na 37.8 degrees Celsius na highest air temperature. Sa Lower sa Baguio, bahagya rin tumaas at 18.2 degrees Celsius. At sa Inula naman ang Sinait Station na may 148 mm na total rainfall. So grabe ang inulan sa kanila sa Hilaga. Kaya inaasahan ang biglaang flash flood. Pero maaaring bumababa rin kaagad yan dahil hindi naman malakasan ng buhos na umaabove sa 50 mm. Pero pabugso-bugso ang buhos nito. So medyo good thing yan. Pero sa amin sa Caloocan, nanatiling negative kami na inulan. So mukhang matatapos ang month of May na wala kaming magiging panghuling ulan nitong May. So baka mag-maintain na lamang sa 166.8 mm ang magiging total rainfall namin sa Caloocan for the month of May. Tingnan natin hanggang bukas. So ibig sabihin ay below average pa rin kami na 32 mm na total rainfall. So negative pa rin kami talaga. Sa outside humidity naman natin ay nasa 76%. So moderate to halos medyo high humidity tayo almost. At wala itong pinagbago since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals instead ito since last hour. High tide low tide status, maximum high tide po tayo. So mataas ang ating sea level pero wala tayong inaasahan na malakas na alon. Pero yung daloy ng malakas na hangin sa kanluran at silangan ng bansa ang iiral pa rin. So ingat po sa gale force winds mga poksa, lalo na sa mga dyan sa may bandang Northern Luzon area na kung gusto nyo pa rin pumalaot, ingat dahil sa yung bugso ng hangin. Yung gale force wind naman ang medyo delikado sa papalaot dyan. Pero bago ang lahat ay silipin natin na may space weather status pa rin tayo tuloy-tuloy mula kahapon ha. At nakataas as of 10:12 AM ngayong umaga ang 2 mega electron volt integral flux. So expected 1,000 proton flux units. So mataas po yan ha. Maapektuhan po yan yung mga satellite systems natin, makaka-experience ng significant charging resulting ng increased risk of satellite system discalculations or magkakaroon ng mga ilang risk. So, alam nang gagawin ng mga astronaut natin dyan, lalo na sa International Space Station. Sa ating NOAA KP Index Forecast ay nasa natin G1 geomagnetic at posibleng mabot sa G2 geomagnetic storm ang halos buong maghapon natin. Ayan o, makikita. At within 3 days, mukhang magkakaroon tayo ng mga G1 geomagnetic field hanggang June 1 po yan. So inaasahan natin na 50% pataas ang inaasahang radio blackout po since yung solar radiation ay mababa naman. Well, very scattered po yung ating araw at may mga solar coronal hole tayo na nakikitaan kay haring araw. So mataas po yung peripheral MEB integral flux. Inaasahan na medyo mataas ang integral flux propagation natin sa Earth dahil may mga sunspots na medyo malawak po base sa SOHO EIT 284. Well, yung sunspot naman na medyo nakatutok na sa Earth base sa ating sunspot monitoring, yung AR 4100 at 4099. So medyo ready just in case posible ang mga biglaang solar flare arrivals. Sunspot natin, well, makikita natin mataas, 122 ang lawak nito. At inaasahan natin sa forecast ay maglalaro sa G1 to G2 ang ating KP index. At maglalaro yan sa unsettled to active na geomagnetic field hanggang sa pagpasok po yan ng unang araw o hanggang 2 araw ng June 2024. Wala naman tayong aktibong X-ray flux. Yan, pero yung arrival ng mataas na geomagnetic activity ay nagpapadistort ngayon sa ating magnetosphere. Yan, no? So, in-expect na medyo mataas ang distortion, bagamat hindi naman umaabot at least R1.
at kalmado pa rin yung solar photon flux. Pero inaasahan natin ang geomagnetic activity natin, magtutuloy-tuloy yan mula ngayong araw. Ayan, nag-moderate pa nga po, G2 geomagnetic field, 6.67 kp index, at nagtuloy-tuloy po yan mula kaninang alas 8 ng umaga. Ayan, oras natin sa Pilipinas, at nagtuloy-tuloy sa KP5 index, 5.83 hanggang ngayong umaga o kinabukasan ng 8 o'clock AM po yan. So mula nung isang araw na nag-moderate hanggang kaninang alas 8 ng umaga ay umabot sa KP5 index ang ating geomagnetic field. Kaya sunod-sunod ang inaasahang magnetometer distortions ang inaasahan. Buti na lang medyo hindi pa masyado matindi yung impact sa ating magnetosphere base dito. Medyo overlap lamang itong isang H parallel natin na 16 horizontal direction, yung pinaka horizontal earthward. Yan, yung earthward horizontal natin, yung violet. So medyo overlap siya sa horizontal parallel saka dun sa earthward. So ito yung medyo malakas ang significant impact. Yan yung sa may bandang itaas ng ating earth, yung impact sa northern hemisphere. So makikita natin, hindi naman apektado tayo masyado sa Pilipinas ng mataas na total electron content at mga moderate lang mga auroral activities. Pero makikita natin ang South Pole ay medyo malakas pang significant view. Yung ating plasma density propagation sa Earth ay medyo tataas yan mula ngayong araw hanggang May 31 po. Yan, so baka umabot pa ng 570 km a second. Yung density naman niya, medyo magpapulse siya sa stereo A. Yan, more than 600. So, medyo malakas-lakas ang medyo impact sa Earth ng konti. Buti na lamang ay hindi masyado matindi, kaya medyo kaya-kaya pa ng D-region absorption natin na hindi naman mataas ang highest affected frequency. Maapekto ang high HF conditions natin, well, umaga at gabi, between 20 to 80 meters po. Umaga man yan o gabi, at sa 10 meters naman to 12 ay sa gabi maapektuhan na mababa ang signal reception ng mga radios natin sa mga matataas na altitude. So inaasahan po yan mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM, inaasang lulubog po ito mamayang 6:21 PM. At natatanaw na kasi natin ang waxing crescent ng ating siyunag ng buwan na may 11% illuminated na po, pero kaka-moonrise pa lamang mo nito na may moon elevation 45 degree. So kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 8:22 AM. Pero mamayang gabi ito ng 9:49 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong darating na naman na weekend, huling weekend na po ito ng May, inaasahan magiging partly cloudy ang ating umaga at inaasahan naman ang maulan sa pagsapit daw ng hapon. 90 to 94% ang chance ng pag-ulan. So, importante pa rin ang payong, lalo na't magra-rush hour dahil Biyernes po ngayon mga folks. At dahil araw ng sahod, dahil Sabado po bukas, so inaasahan, sahod po pala ngayong araw ng 30. Pero mayroong pang iba kasi na bukas pa sila magpapasahod. So, ngayong araw at bukas, sahod po ngayon. So, inaasahan naman ay mabubugbog na naman si GCash. At inaasahan natin ang maulan din ang bukas ng Sabado at ang maghapon natin na nasa 90 to 94% din ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang bahagi na ito ng hilagang parte ng Luzon. Grabe po ang malawakan na ito na frontal system. Ayan, yung frontal system na yan ay magbubunsod po ng malawakang pag-ulan sa extreme Northern Luzon, kabilang ng Batanes, Copop Island, Cagayan Valley at kalurang bahagi ng Northern Luzon. At dahil mula kahapon ay tuloy-tuloy pa rin ang matitinding localized thunderstorms, inaasahan natin ang mga heavy rain potential. Yan, kung titingnan natin sa heavy rain potential, ay maggrabe ang malawakang heavy rain dyan pa rin sa bahagi ng kaluran ng Northern Luzon. Kasama na ang buong Ilocos region, La Union na yan, pababa na yan ng Central Luzon po. So, posibleng mag-abot dyan sa may bandang Gapan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, at posible sa Metro Manila. Pero mas concentrated dito sa may bandang Mountain Province, Ifugao, Benguet, at Nueva Vizcaya area. At kabilang na ang extreme Northern Luzon ng Cagayan at Batanes, Copop Islands. Ayan, inasahan po ang moderate and heavy rain showers po at malawakang
posibleng umabot na naman sa violent thunderstorms kagaya kahapon na ni-report natin. So ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi na yan ng Luzon. Kasama na ang Mimaropa na makakaramdam ng maulap na himpapurin mula dyan sa may bandang Coron, Palawan. Kasama na ang Mindoro, syempre. Bagamat medyo mas katamtaman ng bahagi ang Mindoro at Palawan, lalo na sa may Puerto Princesa. Pero expected ang maulap na himpapurin at mga isolated light to some moderate rain showers and localized thunderstorms. So ingat na naman at magdala po ng payong, lalo na medyo rush hour po tayo ngayong araw. And the rest ng Calabarzon area, magiging very gloomy po tayo. Kasama na ang Kabikulan. So mula Camarines Norte niyan hanggang Sorsogon, asahan na mga mahihinat katamtaman ng mga pag-ulan. Very scattered at isolated rain showers po ang inaasahan na po na iira dyan. Makikita na natin hindi naman masyado nagka-cluster yung heavy rain potential sa area na yan ng South Luzon, pero expected ang mga biglaang intermittent isolated rain showers. Kabilang na ang Marinduque, Romblon, Masbate, at dyan sa may bandang bungad na ng Northern Samar. Well, pinag-usapan na natin ang Northern Samar sa Visayas. Asahan ang maulap din ng himpapuin sa silangang bahagi na yan. Kabilang na ang Borongan, Eastern Samar, and the rest ng Katimugan dyan sa may Bananggian, Eastern Samar. Bagamat medyo mas nagmumoderate na sa Katimugan parte ng Samar at Leyte, yan, mula sa Tacloban hanggang Baybay, pero part dito sa Mosilcao di pa rin ng Iral hanggang sa kasentrohan ng Visayas. At sa kanluran naman ng Negros Region, may mga isolated rain showers din kayo dyan, bagamat medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon. Partly, Tomosilcao din ang iiral, kabilang na ang Panay Island na medyo makakaranas ng mga isolated light to some moderate rain showers dito sa bahagi nga po ng Antique at dulo ng Malay, sakop hanggang buong Aklan area na yan. So, medyo importante pa rin ang payong mga folks. Mula Iloilo naman, patawid ng Negros Region, magiging katamtaman. So, medyo mas maaraw kayo dyan at medyo mataas ang heat index dahil po sa umiiral na easterlies pa rin na nag-embed sa maulap na himpapawirin sa silangan, lalo na dito sa boundary ng eastern part ng Samar, pababa ng eastern na Mindanao. Mas maaraw kayo dyan at mas gloomy, mataas ang hot humid na panahon. Walang masyado kasi tayong nakikita na kaulapan dito, kaya inaasahan na mas maaraw kayo dyan sa buong katimugang parte ng Visayas, patawid na yan ng Mindanao. At dahil mas maaraw ngayon sa buong Mindanao, ay asahan po ang medyo hot humid tayo at maghapong maaraw po. So expected ang mataas na heat index, pero may mga isolated rain showers pa rin na iiral dito sa parte ng Davao Region. So kung i-double check natin yung ECMWF SMLP, yung real time o yung ating rainfall forecast nakatutok na yan ngayong 8 o'clock. Makikita, Northern Luzon lamang ang nakakonsentrate ng mga magiging maulan at medyo katamtaman at maaliwalas ang Visayas at Mindanao. So magiging mas maaraw sa inyo dyan. Yan, walang gaanong maulap sa mabandang Visayas at Mindanao. So mga isolated lamang na mahihina at katamtamang pag-ulan. Pagsapit man ng mamayang hapon, tingnan po natin mamayang hapon. Yan, pagsapit ng hapon, grabe na naman ang localized thunderstorm sa buong bahagi ng Northern Luzon. Yan, kasama na ang buong Iksim Northern Luzon ha. Ayan heavy rain po ang iiral. So watch out po sa mga kababayan natin sa Cagayan sa dulo at Ilocos Norte, Batanes Group of Islands. Heavy rain showers po ang mamumutakti dyan ngayong hapon. So be ready po sa mga violent rain showers na inaasahan. Kabilang na ang kaluran ng Northern Luzon. Kasabi na rin ang parte niyan ng bandang Zambales. So posible, may maliit na posibilidad na magkaroon na mga localized thunderstorms din sa Metro Manila. Medyo alanganin sa Metro Manila, pero yung range kasi umaabot sa may bandang Metro Manila. So tingnan natin kung aabot at uulan. Importante po ang payong lalo na sa mga babiyahe ngayon dahil rush hour po ngayong Biyernes. Pero mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, makikita katamtaman lamang ang panahon. Mga ilang mahihinang katamtamang pag-ulan na isolated rain showers ang iira sa kanluran bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. So medyo mga isolated lamang ito ng mga mahina at katamtamang ulan ang iiral dyan sa katimugan ng bansa. Dito naman sa amin sa Luzon, ang makakaramdam kami ng malawakang pag-ulan. Lalo na dyan sa binanggit natin sa extreme Northern Luzon po. Mamayang hapon po yan ha. So be ready po sa mga kababayan natin. Take note. At pagdating naman sa bandang gabi na, tingnan natin kung abot sa buong Metro Manila. Well, nakikita natin dito ang extreme Northern Luzon at hanggang Central Luzon umaabot na ang malawakang ulan. So mukhang maulan po ang magiging gabi ninyo sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon ha. Kasama na ang bahagi ng Cagayan Valley. Base dito sa forecast. So medyo prepare po sa mga biglaang flash floods kung sakali. At posible pa rin ang Metro Manila dahil napakaalanganin na magkaroon tayo ng mga ilang light to moderate, hopefully.
pero expected ang localized thunderstorms kasama ang Metro Manila at ilang parte dyan sa may bandang Cavite, Batangas, hanggang boundary yan ng Laguna. Yan o. Pero pagdating sa may bandang Visayas at Mindanao, medyo isolated lamang na mahina at katamtamang pag-ulan ang naka-indicate sa Davao Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Sa Visayas, medyo mababa ang tsansa pero isolated lamang ang posibleng mangyari, pero generally moderate ang lagay ng panahon sa buong Kabisayaan. So dito sa amin sa Luzon, ang mas makakaramdam kami ng moderate to violent rain showers sa gabi, lalo na dyan sa extreme Northern Luzon. So medyo prepare po sa mga kababayan natin mamayang hapon at gabi ha. So take note po sa buong bahagi ng Luzon. Well, tuloy-tuloy pa rin kasi ang epekto ng ating frontal system. Yan, yung malawakang frontal system na yan, na nag-accumulate nga po, na sinabayin nga po ng low pressure area na binamatay natin, na invest na C91W na nasa dyan, nasa may bandang Hainan na po. Wala nasa sa may bandang Vietnam. At unti-unti namang nahahatak ang ating southwesterly inflow. Kaya lumakas ang concentration dito sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may Kanluran, dahil nandyan na po ang location ni 91W. So, yun po ang ating report ngayon. So far, ang mas magiging maulan po ang parte ng extreme Northern Luzon po. Maaring madamay ang Metro Manila. Depende yan sa galaw ng trough na ito dito sa Luzon buong maghapon po. Walang masyado magiging problema sa may bandang katimugang parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ilang parte ito mostly cloudy lamang na may mga ilang isolated rain showers. Pero generally, fairly weather to moderate ang iira sa buong Visayas at Mindanao in general. So, yun po, makikita natin sa water vapor na wala na masyado sa may bandang Mindanao at Visayas area. Lalo na ngayong hapon at gabi po yan. So, gaya nating sinabi kanina, base sa ating computer-generated tropical cyclone sector as of 11:45 AM, itong C91W, ay nasa central air pressure na siya na 997 hectopascals po. Yan. So, kung tutuusin, bagyo na yan, di ba? Pero nasa 37 kilometers per hour lamang yung kanyang 1-minute average at bugsong umaabot lamang ng 46 kilometers per hour. So, natiling low pressure area lamang dito sa atin sa Pilipinas kung may tuturing sa 10-minute average at kumikilos pa hilaga na 15 km an hour. Gaya na ating sinabi na rin ng mga nakarang araw ay kilos dyan talaga pa ganyan, hihilaga, and then magre-recurve yan pa northeast. So, kung tinignan ninyo sa mga forecast ng iba't ibang mga weather agencies, tumugma naman ng ating forecast analysis. Dahil ganyan din ang pinapakita ng ating weekly tropical cyclone strike probability movement. At nakita nga po natin at ganyan nga po ang naging movement ng mga surface trap nito. Kaya ganyan din ang naging galaw ni 91W. Yan. So makikita natin sa ating Himawari RGB yung malawakang frontal system nito na may dalang grabing ulan at grabe ring mga pagkidlat. So ingat po sa mga kababayan natin dyan mga folks. Pero sa ngayon ay hindi maapektuhan ang bansa nitong low pressure area na to dahil napakalayo na ito sa bahagi nga po ng Philippine Area of Responsibility. Hindi kagaya sa may bandang Amerika ay may severe tropical storm na silang binabantayan dyan. Dito makikita natin nasa karagatan naman ito ng Mexico, southwest ng Mexico sa karagatan. So medyo malayo-layo pa naman at hindi apektado gaano. So, yung kanyang floater, yan, ito na yung pinaka-sentro ni 91W, nasa may bandang Hainan na siya. So, apektado na ng pag-ulan ang parte ng Hong Kong at ilang bahagi ng China. So, inuulan na rin ang parte ng Taiwan at dito sa may bandang kaluran sa bansa, sa Ilocos Region at Zambales area, yung malawakang ulap na umaabot dyan. So, ingat po ha, lalo na nitong hapon at gabi mga folks. So kung pagbabase naman natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring para sa possibly na may susunod kay 91W kung sakali. Well, tingnan po natin. At tingnan na rin natin kung mag-restore itong si Intertropical Convergence Zone. Base na rin sa ating West Pacific Basin monitoring ay mababa na yung kanyang tropical cyclone formation probability maging sa may bandang Indian Ocean. Pero nasa at least 25% yung TC formation dito alongside ng frontal system pero disorganized. So malabo iyang magiging tropical storm. Yan o. Kasi napaka-hatak o batak na batak siya ng frontal system. So malabo nang magkaroon ng upward low convection yan. Pero mataas yung kanyang convexivity, yan, at medyo malayo na yung causes ng favorable ng convergence at mas apektado na ngayon ang bandang India. Pero sa atin sa Pilipinas, bandang katimugan ng Mindanao ang medyo umiral. Pero walang masyadong malaking significant na apektado tayo ng anumang low pressure
anomaly. So wala po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon at base sa ating global spectral model, tuloy-tuloy lamang ang pagdaloy na ng southwesterly wind flow, yan, na magdadala ng mga surface dyan. At dahil sa sasalubong siya sa easterlies, asahan ang maulan sa kanluran bahagi ng ating bansa na gaya na ating natingin ng pinapaunang report since last week. At nangyari na nga po, ayan. So wala po tayong nasahan na sama ng panahon, puro surface trough lamang at yung daloy ng southwesterly trade wind. Sa ating mean sea level pressure ay ganun din, pero bumababa sa hanggang 1,006 to 1,008 hectopascals dito na kung saan naka-embed ang frontal system. Kaya nagiging aktibo pa rin o binabantayan pa rin itong C91W. Pero sa kalupaan ng bansa, halos mataas naman ang ating atmospheric pressure na umaabot ng 1,010 hectopascals ang taas. So hindi pa rin tayo wala tayong inaasahan na may bagyong mabubuo. Maging sa unang linggo po yan ng June. Kung mababasahin naman natin ang tropical cyclone strike probability, makikita natin around 10% na lamang yung effectivity doon sa area ng frontal system na kung saan nandyan din si 91W. At dito sa may bandang northeast part ng Luzon ay at least nagpa-favorable siya at 20 to 30%. Pero malayo naman ito dahil sa may bandang southern Japan ang location nito. Sa kalupaan ng bansa, wala masyado tayong maapektuhan ng strike probability. So baka sa unang linggo siguro medyo magiging kalmado o medyo gloomy lamang tayo pero wala tayong maapektuhan ng mataas na strike probability so far. Well, for the 96-hour period, effectivity niyan mula June 1 hanggang June 2 po yan. Ayan. So kung titingnan natin ay mababa at wala tayong inaasahan na maapektuhan masyado sa kalupaan ng bansa. So negative po so far. At wala naman sa ating computer models ay wala rin tayo inaasahan na may mamamataan ulit tayo ng bagong low pressure area possibly. So tingnan natin kung magre-report tayo ng maaga para sa ating tropical cyclone forecast prediction for the month of June at tsaka sa mga ilang climatology natin or baka sa unang araw na ng June tayo magre-report. So abang-abang na lamang mga folks. And so far wala naman at mga tropical wave lamang nakikitaan natin dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So hopefully ay wala tayong makikitaan na ITZZ pero hindi mawawala po kasi yan. So tingnan natin pagpasok po ng darating na weekdays. Unang linggo po yun ng June kung babalik ang ITZZ. At dahil sa may mahinang habagat na po tayo sa kanluran, asahan na ang medyo intermittent na pag-ulan sa atin sa kanluran ng bansa. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, ay halos magiging maulan lamang ang kanluran ng bansa. Yan, magiging intermittent po ang mga pag-ulan. Mga huling araw na yan. Then pagdating po ng June 1 to June 2, ay magiging intermittent daw ang pag-ulan base kay SMWF sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So may mga maliit na tsansa ng aabuti ng pag-ulan ang Metro Manila. PPP na lamang this coming weekdays. Kay NABGEM naman mas aggressive po. Dito pati Metro Manila inulan malakas. Mga around 20 to 30 millimeters na ulan. So tingnan po natin dahil aggressive kay NABGEM at medyo may nakikitaan din tayo kay SMWF. So tingnan po natin pero malinaw na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan this coming weekdays po. Dito pa rin sa may bandang Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa natin sa Luzon. Especially extreme northwestern Luzon area. Pero yung bagyo na binabantayan, negative pa rin tayo mga folks. So wala tayong ina-expect yan hanggang this weekend. So siya na nga pala yung aking lightning detection. Bago na po ito. Ito na po yung pinaka mas bilang na mga kidlat na malapit sa atin sa Pilipinas. Yung luma kasi nito, halos Southeast Asia ang nakukuha at nabibilang. Ngayon, minimize natin yon at sinimplify natin yung range na kung saan mas malapit sa bansa yung mga pagkilat para nasisiguro natin na dito sa malapit sa Pilipinas o sa loob ng kalupaan ng Pilipinas ang mga pagkulog at pagkidlat natin. So sa kasalukuyan as of 12:13 PM ay may active tayo na 154 outer at 152 inner na lightning strikes po. Madalas dito pa rin niya sa may bandang silangan ng Cagayan Valley at dito naman sa may bandang Kanluran, dito sa may bandang Iba, Zambales, may mga pagkulog at pagkidlat na rin na umiira dyan. So ingat po sa mga kababayan natin at iwasan na lang po na pumunta sa mga medyo open fields dahil aktibo po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. Yan, so wala naman so far sa ilang bahagi ng Metro Manila at wala tayong nagtatala na bagong mga lightning strikes dyan so far.
So, medyo mas mataas ang concentration ng mga pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang extreme Northern Luzon. So, ingat na lamang po mga folks. Yan na po yung bagong monitoring natin. At least dito, mas dynamic. At nakikitaan natin ng malapitan yung mga lugar na apekto ng mga localized thunderstorms. At na-adjust natin yan para makita natin yung exact location sa mga area natin sa iba't ibang panig ng bansa. Yan, na-zoom in na natin. At nakikita natin yung ilan yung multiple cloud to ground at multiple discharge strike. Yan. Mapapansin natin dito, mas marami ang mga discharge, no? Yan, maabot ng 13,000 na discharge strike. Yan yung mga discharge niya sa atmosphere. Pero yung mga kidlat na bumabagsak sa lupa, yan, mga 161, ganyan. So, madami, di ba? Very dynamic nakikitaan natin. Pati status niya at anong location niya base na rin sa kanyang region. Yan. So, yun lamang po ang ating pinaka-latest ngayon. Diretso agad tayo sa ating ulat tindol. Base sa ulat tindol natin ay medyo may mga pagyanig tayo mula kagabi po. At kaninang madaling araw, medyo meron po tayong mga pagyanig na umiiral. Mga bandang alas 2 po ito. 2:36 at isang 6:30. So, at tingnan natin yan sa short period seismograms ni PBOX. Well, yung 2:35 AM, ito sa may bandang northeast ng Rapu-Rapu Albay, magnitude 4.8 po ito. Ayan. So, 2:35 AM po ito. So, ito po yung malamang. Ayan. So, na-detect na aking seismograph. At may lalim na 76 km depth. So, intensity 2 ang naramdaman ng mga taga-Albay at Legazpi. So, malapit pa dito sa may bandang airport. So, sa may bandang Rapu-Rapu Island po, naramdaman ang at least intensity 2 sa paligid, kasama na ang Legazpi. Ayan, Bacanay, Tabaco, Malilipot, at dyan sa paligid ng Sorsogon. Hopefully, walang nagkaroon ng mga damages dyan sa inyo, ha. At pakibantayan po yung mga bulkan natin dyan, dahil nandyan po yung dalawang bulkan, si Bulusan at si Mayon, di ba? Bagamat hindi naman siya volcanic, pero medyo tingnan natin yung behavior ng dalawang vulkan na ito. Baka biglang magkaroon ng anomaly o kakaiba after magkaroon ng pagyanig kaninang madaling araw dyan. Then after nyan ay wala namang sumunod, pero mga kokonti pa lamang yung mga mahihinang paglindol. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung maabot na ba sa 1,000 ang total earthquakes natin for the month of May. Yan, i-load po natin. Yes, nasa 1,000 mahigit na po. 1,011 ang total earthquakes natin. 963 dito sa magnitude 2.0 pataas. 45 sa magnitude 4 at 3 sa ating magnitude 5.0. Na natiling pinakakonti in the past months. Mas marami pa rin yung mga nakaraang buwan. Kumpara ngayon, ng buwan na tatlo pa lamang yung ating magnitude 5.0. So, medyo magiging mas aliso pa rin tayo mga folks. Lalo na't medyo tipid pa rin ang mas malalakas na mga pagyayanig. So, yon, mukhang mabot nga po sa mahigit na 1,000. So, tingnan natin sa huling araw kung magiging ilan pa ang aabutin niya. Kung aabot ba ito ng 1,200 earthquakes o 1,100 earthquakes. So, tingnan natin hanggang bukas yan, huling araw na ng May 2025. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, May 30, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa huling Biyernes ng May 30, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin sama ngayong magtanghaling tapat. Well, asahan lamang ang mga violent localized thunderstorms dito sa parte sa atin sa hilagang bahagi ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan, lalo na sa mga matitinding pagkulog at pagkidlat ngayon na makikitaan natin ngayon sa ating real-time monitoring lightning detection system. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa ating weather station dito sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali and happy weekend po sa ating lahat.